Sinabi ni Anton sa kanyang mga tauhan na nawala ang kanyang espiya dahil nais niyang mailabas sila mula sa badan. Agad namang humingi ng paumanhin ang mga lalaki sa kanilang pinuno. Sinabi ng pinuno ng grupo kay Anton na kaiya-hiya ang kanilang pagkabigo. Isa sa mga lalaki sa grupo ang agad na nagsalita matapos marinig ang sinabi ni Anton. Sinabi niya kay Anton na nakaharap nila ang isang kalaban na mas malakas kaysa sa karaniwang estudyante sa ikalawang taon. Sinabi ng pinuno ng grupo kay Anton na kasing lakas ni Helmut ang isang ikalawang ranggo na mersenaryo. Bago pa man siya makapagsalita ng higit pa, pinigilan siya ni Anton. Sinabi ni Anton sa kanyang mga tauhan na hindi niya sila tinipon upang hanapin ang kanilang mga pagkukulang sa misyon. Sa halip, pinuri niya sila dahil nakalabas sila ng badan ng buhay. Sinabi niya sa kanila na dapat pa nga niyang bigyan sila ng gantimpala dahil nakaligtas sila sa laban kay Helmut. Nagulat ang mga lalaki sa narinig. Inutusan ni Anton ang kanyang alalay na ipaliwanag ang mga detalye sa mga tauhan. Yumuko si Chromo at inilabas ang isang papel. Tinanong ni Chromo ang mga lalaki kung may isang itim ang buhok na batang lalaki sa mga nakalaban nila. Tinanong din niya kung maputla ang mukha ng batang ito at kung may katangian ito na kagaya ng isang maharlika. Nagulat ang mga lalaki sa paglalarawan ni Chromo. Hindi sila makapaniwala na ganap na nailarawan ni Chromo si Helmut. Agad nilang sinabi kay Chromo na ang batang iyon ang siyang mag-isang tumalo sa kanila. Sinabi ni Chromo sa mga lalaki na ang pangalan ng batang iyon ay Helmut. Ibinunyag niya sa kanila na si Helmut ay dating miyembro ng Face Mercenary Corps. Sinabi niya na minsan ay pinatay ni Helmut ang 5 sa kanilang mga tauhan gamit lamang ang isang sanga ng puno. Sinabi niya na nagkubli si Helmut matapos patayin ang mga ilang miyembro ng Black Hawk. Sinabi ni Chromo sa mga tauhan na hinahanap nila si Helmut mula pa noong naganap ang insidenteng iyon. Hindi rin makapaniwala si Chromo na nasa akademya si Helmut. Lalong nagulat ang pinuno ng mga tauhan. Hindi siya makapaniwala na nakaharap nila ang isang taong nakapatay ng 5 tao gamit lamang ang isang sanga ng puno. Naniniwala si Anton na matalinong nagkubli si Helmut sa badan dahil ito ay isang lungsod kung saan kaunti lamang ang impormasyong makukuha nila. Alam ni Anton na hindi matalinong desisyon kung guguluhin nila si Helmut habang nasa lungsod ito. Naniniwala siya na maaaring may hinanakit pa rin si Helmut laban sa kanila. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na darating ang araw na si Helmut mismo ang lalapit sa kanila. Nagulat ang pinuno ng mga tauhan sa narinig. Tinanong niya si Anton kung ano ang susunod nilang gagawin. Sinabi ni Anton sa lalaki na may bago siyang misyon para sa kanila. Tinanong ng lalaki si Anton kung ano ang misyon. Sinabi ni Anton sa kanya na ang kailangan lang nilang gawin ay ihatid ang isang ulat sa mga nakatataas. Sinabi niya na bibigyan niya sila ng bakasyon matapos ang misyon. Inutusan ni Anton ang lalaki na tapusin agad ang kanilang tungkulin. Idinikit ng lalaki ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at nagpasalamat kay Anton. Tiniyak niya kay Anton na hindi na siya muling mabibigo. Pagkatapos niyang sabihin ito, umalis na siya at ang kanyang mga tauhan sa silid. Sinabi ni Anton kay Chromo na ang isang sugatang aso ay maaaring magdulot ng problema sa hinaharap kung pababayaan itong mabuhay. Inutusan niya si Chromo na ipasa ang utos na patayin ang buong grupo sa sandaling matapos nila ang kanilang misyon. Tinanggap ni Chromo ang utos ng kanyang pinuno. May ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Anton kay Chromo na malapit na nilang matagpuan ang taong iyon. Nagbago ang eksena. Makikita natin si Helmut na binubuksan ang pinto ng kanyang silid. Maingat siyang sumilip sa loob upang tingnan kung gising pa si Alea. Nang makita niyang madilim ang buong silid, dahan-dahan siyang pumasok nang hindi gumagawa ng ingay. Bago pa man siya makarating sa kanyang kama, narinig niya ang tinig ni Alea. Sinabi ni Alea kay Helmut na huli na siyang nakauwi. Nagulat si Helmut sa narinig. Tinanong niya si Alea kung bakit hindi pa ito natutulog. Sinabi ni Alea kay Helmut na napatawa siya sa tunog ng kanyang pagpasok na parang isang pusang pasimpleng pumapasok sa silid. Dahil dito ay nagising siya.
Humingi ng paumanhin si Helmut kay Alea dahil nagising niya ito. Ibinunyag ni Alea kay Helmut na narinig niya ang nangyari. Sinabi niya kay Helmut na matalino siyang nagdesisyong turuan ng leksyon ang kanyang mga bully. Umupo si Helmut sa kanyang kama at sinabi kay Alea na napilitan siyang magsulat ng maraming liham ng paghingi ng tawad dahil sa kanyang ginawa. Sinabi niya sa kanya na hindi siya nakapag-ensayo dahil sa dami ng liham na kanyang isinulat. Tinanong ni Alea ito kung bakit siya malungkot gayong nakuha naman niya ang gusto niya. Natahimik si Helmut sa narinig. Malalim siyang nag-isip at humingi ng paumanhin kay Alea. Sinabi niya na humihingi siya ng paumanhin dahil nawala niya ang mga aklat. Sinabi niya na hindi na siya hihingi ng tulong kay Alea sa susunod. Nagulat si Alea sa narinig. Agad siyang tumayo at binuksan ang kanyang mga kurtina. Gusto niyang sigawan si Helmut ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit napaka-inosente ni Helmut. Hindi siya makapaniwala na masama ang loob ni Helmut dahil lang sa nawala ang kanyang mga aklat. Sinabi niya kay Helmut na hindi niya naman naisip na mananakaw ang kanyang mga aklat nang sabihin niyang hindi siya tutulungan nitong kumuha ng bago. Sinabi niya na hindi dapat bigyang halaga ang pagkawala ng mga aklat. Nagulat si Helmut sa narinig. Hindi siya makapaniwala na hindi man lang nagalit si Alea. Sinabi ni Alea kay Helmut na bayaran na lang siya nito para sa mga aklat. Sinabi naman ni Helmut na gagawin niya ito. May seryosong ekspresyon sa kanyang mukha nang nagpasalamat si Helmut kay Alea. Agad na isinara ni Alea ang kanyang kurtina at ibinaon ang mukha sa kanyang unan. Namula ang kanyang mukha at hindi niya mapigilan ang sarili niyang mamula sa tuwa dahil nagpasalamat sa kanya si Helmut. Nagbago ang eksena. Makikita natin si Helmut na sinusubukang pumasok sa kanyang pribadong silid ng pagsasanay. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw bumukas ng pinto. Sigurado siyang tama ang susi na ginagamit niya. Nagtaka siya kung nasira na ba ang susi. Habang sinusubukan ni Helmut na buksan ang pinto, may isang taong nagtanong sa kanya kung siya ba si Helmut. Lumingon si Helmut upang makita kung sino ang nagsasalita. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang matandang lalaki na mukhang isang tagapaglinis. Sinabi ng lalaki kay Helmut na ang pribadong lugar ng pagsasanay para sa mga instructor ay kasalukuyang nililinis. Nagtaka ang matanda nang makita na hindi alam ni Helmut ang tungkol dito. Tinanong niya si Helmut kung ayos lang ba sa kanya na gumamit ng pampublikong lugar ng pagsasanay. Sinabi ni Helmut na gagamitin na lang niya ang pampublikong lugar. Hindi pa niya kailanman nagamit ang lugar na ginagamit ng mga estudyante. Napaisip siya kung ano ang itsura sa loob ng pampublikong lugar ng pagsasanay. Pagpasok ni Helmut, biglang natigil ang ginagawa ng mga estudyante at tumitig silang lahat sa kanya. Ito ang unang beses na nakita nila si Helmut sa pampublikong lugar. Isang linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente. Maraming pagbabago ang naganap sa departamento. Mula noong araw ng duelo, nagsimula nang makipag-usap ang ibang estudyante kay Helmut. Sinimulan nilang purihin si Helmut at sinabing ayaw rin nila kay Sabat. Bagamat hindi sanay si Helmut sa pakikisalamuha, alam niyang hindi ito ang uri ng relasyon na sinasabi ng instructor. Alam niyang sinusubukan ng mga maharlika na ipakita na sila ay pantay kay Helmut dahil natatakot sila sa kanya. Nararamdaman niya na pinipilit lamang ng mga maharlika ang pakikipagkaibigan sa kanya. Hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang mapapala niya sa pagiging pantay sa kanyang mga kaklase. Bago pa man makapagsimula sa kanyang pagsasanay si Helmut, may tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya upang makita kung sino ang tumawag sa kanya. Sinabi ng tao kay Helmut na hinahanap siya ni Instructor Ethan. Malalim ang buntong hininga na pinakawalan ni Helmut sa narinig. Napagtanto niyang hindi siya makakapagsanay ngayong araw. Sa opisina ni Ethan, pagpasok ni Helmut, nakita niyang abala sa pagsusulat si Ethan. Tinanong niya ang instructor kung bakit siya ipinatawag nito. Sinabi ni Ethan na narinig niya ang nangyari sa sparring class. Hindi na nagulat si Helmut sa narinig.
Inaasahan na niya na ipapatawag siya ni Ethan upang pag-usapan ang kanyang ginawa. Napagtanto ni Helmut na baka pagsabihan siya ni Ethan tulad ng ginawa ni Instructor Alan kung hindi siya mag-iingat sa kanyang pananalita. Dahil dito, napagdesisyonan niyang ipakita kay Ethan na siya ay nagsisisi. Humingi siya ng paumanhin kay Ethan sa abalang na idulot niya. Sinabi niya kay Ethan na binugbog niya si Aaron upang ipakita rito kung sino ang mas malakas. Sinabi niya rin na pinagalitan na siya ni Instructor Alan. Sinabi niya kay Ethan na nauunawaan na niya na may mali rin siya sa kanyang ginawa. Tiniyak ni Helmut kay Ethan na magiging mas maingat siya sa susunod. Huminto si Ethan sa pagsusulat nang marinig ang sinabi ni Helmut. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpapaliwanag sa kanya si Helmut. Hindi niya ipinatawag si Helmut upang pagsabihan ito. Ngunit napagtanto niyang kailangan niyang magsalita dahil naging kakaiba ang atmosfera sa loob ng silid. Sinabi ni Ethan kay Helmut na ayos lang ang lahat, lalo na't nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Sinabi niya kay Helmut na huwag nitong masyadong dibdibin ang nangyari. Ibinunyag niya kay Helmut na malapit nang maparusahan ang mga nangbuli sa kanya. Nagulat si Helmut sa narinig. Hindi maintindihan ni Ethan kung bakit nagulat si Helmut. Tinanong niya si Helmut kung hindi pa ba sinabi sa kanya ni Instructor Alan ang balita. Sinabi ni Helmut kay Ethan na hindi pa siya naabisuhan. Huminto sa pagsusulat si Ethan at sinabi kay Helmut na mapapatalsik sa akademya ang 2 taong nangbuli sa kanya. Sinabi niya na isa sa mga lalaking nangbuli kay Helmut ang nagbigay ng testimonya tungkol kina Sabat at Aaron. Lumabas na si Jerome ang nagsiwalat ng lahat kay Instructor Alan. Sinabi ni Ethan kay Helmut na hindi mapapatawad ang sino mang umupa sa Black Hawk kahit pa isa itong maharlika. Muling nagulat si Helmut sa narinig. Napansin ni Ethan ang kanyang reaksyon. Sinabi niya kay Helmut na ang dahilan kung bakit matindi siyang pinagalitan ni Instructor Alan ay dahil isa itong idealista. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin ni Ethan kay Helmut na tungkulin ng isang eskrimador na lumaban sa kawalan ng katarungan. Ngunit pinayuhan niya si Helmut na matutunan ang hangganan ng kanyang mga kilos. Naniniwala si Ethan na natutunan na ni Helmut ang limitasyon niya mula sa insidenteng nangyari. Napagtanto ni Helmut na tama si Ethan. May maliwanag na ngiti sa mukha ni Ethan nang sabihin niyang nagdulot din siya ng maraming gulo noong bata pa siya. Ibinunyag niya kay Helmut na ang ganitong mga insidente ay natural lang sa departamento ng eskrima. Pinayuhan niya si Helmut na gawin lamang ang lahat upang maiwasan ang suspensyon. Inimbitahan ni Ethan si Helmut na dalhin ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa kanyang mansyon para sa bakasyon. Sinabi niya kay Helmut na hindi niya kailangang makisama sa lahat. Pinayuhan siya nito na isama lamang ang ilan sa kanyang mga kaklase. Pagkarinig nito, napagtanto ni Helmut na puro mga baliw ang mga nakakasama niya. Sinabi niya kay Ethan na hindi siya sigurado kung magandang ideya ang pagdala ng mga kaibigan. Nang makita ni Helmut na maliwanag na ang lahat sa kanila ni Ethan, naisip niyang oras na upang umalis sa opisina. Ngunit bago pa siya makaalis, sinabi ni Ethan kay Helmut na binilhan siya nito ng bagong mga aklat. Ipinahayag niya na sinira na ng mga nambuli kay Helmut ang dati nitong mga aklat upang mawala ang ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Inilapag ni Ethan ang 2 set ng aklat sa mesa. Nagtaka si Helmut sa nakita. Tinanong niya si Ethan kung bakit 2 ang set ng aklat. Sinabi ni Ethan kay Helmut na ninakaw rin ang mga aklat ni Asuka. Sinabi niya kay Helmut na ibigay ang isang set kay Asuka. Hindi maintindihan ni Helmut kung bakit siya ang kailangang gumawa nito. Gusto sana niyang tanungin si Ethan tungkol dito, ngunit napagdesisyonan niyang huwag na lang magsalita nang makita niya ang ngiti ni Ethan. Napagtanto niyang walang silbi ang anumang sasabihin niya. Ibinigay ni Ethan ang mga aklat kay Helmut upang mas mapatibay ang kanilang pagkakaibigan. Nagbago ang eksena. Makikita natin sina Sean at Asuka na nakaupo. Nang makita siya ni Sean, kumaway ito kay Helmut. Nagulat si Helmut nang makita si Sean. Lumapit siya sa dalawa at sinabi kay Sean na tila nasa lahat ng lugar ito.
Sinabi ni Sean kay Helmut na siya ay likas na pala kaibigan. Inilapag ni Helmut ang isang set ng aklat sa mesa at sinabi kay Asuka na ito ay para sa kanya. Nagulat si Asuka sa narinig. Sinabi niya kay Helmut na iniisip pa lang niya kung paano niya makukuha ang mga bagong aklat. Sinabi ni Asuka kay Helmut na tila napakatapat nito. Ibinunyag ni Helmut kay Asuka na si Ethan ang bumili ng mga aklat. Sinabi ni Asuka kay Helmut na tila ang pagiging isang maharlika ay isang napakagandang bagay. Hindi siya makapaniwala na kayang bumili ni Ethan ng 2 mamahaling set ng aklat ng tila walang kahirap-hirap. Biglang sumingit si Sean sa usapan. Sinabi niya sa dalawa na may gusto siyang sabihin. Sinabi ni Sean kay Helmut na dumating ito sa tamang pagkakataon. May ngiti sa kanyang mukha nang tanungin ni Sean si Helmut kung malaya ba siya sa katapusan ng linggo. Nagulat si Helmut sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang gustong sabihin ni Sean. Nagbago ang eksena. Makikita natin ang isang bar. May maliwanag na ngiti sa kanyang mukha nang sabihin ni Sean sa mga binata na puno ng espesyal na pagkain ang Baden City para sa mga estudyanteng lumalabas tuwing katapusan ng linggo. Ayon kay Sean, ang bar na kilala bilang Griffin Pub sa Idorfen Street ang may pinakamagandang putahe sa buong lungsod. Napansin ni Sean na hindi umiinom ang kanyang mga kaibigan. Sinabihan niya sila na kunin ang kanilang mga baso. Sinabi niya na kailangan nilang ipagdiwang ang tagumpay ng hustisya sa insidenteng naganap. Sinabi ni Sean kay Helmut na sinabi raw ni Asuka na siya ang sasagot sa lahat ng gastusin. Sinabihan niya si Helmut na uminom lang ayon sa gusto niya. Nagulat si Asuka sa narinig, sinabi niya kay Sean na wala siyang sinabing ganoon. Sinabi naman ni Sean kay Asuka na tutulungan naman niya ito at babayaran ang kalahati. Nais ni Sean na isama si Alea sa kanilang selebrasyon. Alam na niya na hindi kailanman pupunta si Alea sa ganitong lugar. Sinabi niya kay Helmut na nagulat siya na hindi niya napilit si Alea na sumama. Napatitig si Helmut sa kanyang baso nang marinig ito. Naaalala niya ang sinabi ni Alea sa kanya. Sinabi ni Alea kay Helmut na nakakainis nang makasama si Sean tapos dadagdagan pa ng Asuka. Sinabi niya na nahihilo na siya sa ideyang iyon pa lang. Nakiusap siya kay Helmut na huwag itong uulitin. Nalungkot si Helmut na hindi makakasama si Alea. Dahil dito ininom niya ang kanyang serbesa. Pagkalasap ng serbesa, hindi siya makapaniwala na may mga taong talagang nagugustuhan ito. Para kay Helmut, sobrang mapait ang serbesa. Habang nakatitig si Helmut sa kanyang inumin, sina Sean at Asuka naman ay abala sa pagbasa ng menu at pag-order ng pagkain. Sinabi ni Sean kay Helmut na siya ang kasalukuyang star ng departamento ng eskrima. Sinabi ni Helmut kay Sean na hindi iyon totoo. Naniniwala naman si Asuka na nagpapakumbaba lamang si Helmut. Sinabi niya kay Sean na ang mga maharlika ay kusa ng nagmamakaawa dahil takot sila kay Helmut. Ipinaliwanag niya na dati, minamaliit ng mga maharlika si Helmut dahil isa lamang itong karaniwang tao. Ngunit matapos niyang pahirapan ang isa sa kanila, nagsimula ng matakot ang lahat. Sinabi ni Sean kay Helmut na maaari na siyang mag-relax dahil wala na ang gulo. May lungkot sa kanyang mukha nang sumagot si Helmut at sinabing susubukan niyang mag-relax. Napansin ni Sean ang ekspresyon ni Helmut. Tinanong niya ito kung may bumabagabag sa kanya. Sinabi ni Helmut na mayroon lamang siyang bagay na gustong malaman. Ibinunyag niya kina Sean at Asuka na napakadaling kamuhian siya ng mga tao. Tinanong niya ang dalawa kung bakit pa nila piniling makisama sa kanya. Nagulat sina Sean at Asuka sa tanong ni Helmut. Sinabi ni Asuka na kakaiba ang kanyang tanong. Ininom naman ni Sean ang serbesa niya at inilapag ito sa mesa. Namula ang kanyang mukha bago sagutin si Helmut. Sinabi niya na nakipagkaibigan siya kay Helmut dahil naniniwala siyang may mga kapanapanabik na mangyayari kung sasama siya rito. Natawa si Asuka sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ang dahilan ni Sean sa pakikipagkaibigan kay Helmut ay ganoon lamang. Tinanong niya si Sean kung kaya ba siya rin nito kinakausap ay dahil sa parehong dahilan. Sinabi ni Sean kay Asuka na wala itong kasiyahan sa buhay.
Nainis si Asuka sa narinig. Sinabi niya kay Sean na inis na siya rito. Nagdesisyon si Sean na inisin palalo si Asuka. Sinabi niya rito na para itong isang asong tuta na palaging sumusunod kay Helmut. Lalong nainis si Asuka sa narinig. Sinabi niya kay Sean na nakikisama siya kay Helmut dahil gusto niya ng mga taong may kakayahan. Sinabi niya na ang tanging kahinaan ni Helmut ay ang ugali nitong minamaliit ang ibang tao. Sinabi ni Helmut kay Asuka na hindi siya nang mamaliit ng tao. Sinabi niya na hindi niya lang gusto ang mga taong hindi alam ang kanilang lugar. Nagulat si Asuka sa sagot ni Helmut. Tinanong niya ito kung bakit ito masyadong masungit sa kanya. Alam ni Asuka na hindi maganda ang una niyang impresyon kay Helmut, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nananatiling walang pakialam ito sa kanya. Ipinaalala niya kay Helmut na magkasama nilang hinarap ang Blackhawks at tinulungan pa niyang mabawi ang mga aklat nito. Sinabi ni Asuka na inakala niyang magiging malapit na sila sa isa't isa. Tinapik ni Asuka si Sean at tinanong ito kung bakit masyadong malamig ang pakikitungo sa kanya ni Helmut. Hindi gumalaw si Sean nang tapikin siya ni Asuka. Nagulat sina Helmut at Asuka nang mapansin nilang hindi gumagalaw si Sean. Habang nakatitig sila kay Sean, biglang namula ang mukha nito at nagsimulang magsalita ng kung ano-anong walang katuturan. Nagsimulang tumawa si Asuka nang marinig ang mga sinasabi ni Sean. Hindi siya makapaniwala na nalasing si Sean matapos lamang uminom ng isang basong serbesa. Hindi rin siya makapaniwala na kung sino pa itong nagyayabang na uubusin ang laman ng kanyang pitaka, siya pa ang mahina sa inuman. Napagdesisyonan ni Asuka na lasingin niya si Sean tuwing guguluhin siya nito. Samantala, hindi maintindihan ni Helmut kung bakit biglang naging kakaiba ang kilos ni Sean. Napagdesisyonan niyang uminom ulit ng kanyang serbesa. Ngunit sa muling pagtikim, tuluyan na niyang napagtanto na hindi talaga para sa kanya ang serbesa. Nagbago ang eksena. Makikita natin si Asuka na sinasampal si Sean. Dinala ng mga binata si Sean sa labas at binalak nang ibalik ito sa dormitoryo. Sinabi ni Asuka kay Helmut na wala na si Sean sa kanyang sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit pa nagpunta si Sean sa bar gayong nalalasing ito matapos lamang ang isang baso ng serbesa. Habang pilit na ginigising ni Asuka si Sean, narinig ni Helmut ang ilang mga babae na nagsisigawan. Nang tingnan niya ang direksyon ng mga babae, nakita niyang hindi naman sila natatakot sa halip, sila ay nagtatawanan. Napansin ni Helmut na may isang tao sa gitna ng mga babae. Maingat niyang tinignan kung sino ang nasa gitna ng grupo ng mga dalaga. Doon niya nakita ang isang taong nakasuot ng puting balabal. Agad niyang nakilala ang taong iyon. Kinalaunan, pumasok si Helmut sa silid at nakita si Alea na may hawak na mga libro. Nagulat si Helmut na makita si Alea sa loob. Napansin ni Alea na gulat si Helmut sa presensya niya. Sinabi ni Helmut kay Alea na inaasahan niyang nasa aklatan ito. Sagot ni Alea, kailangan niyang kumuha ng ilang libro mula sa silid. Sinabi niya kay Helmut na babalik na siya sa aklatan. Tinanong niya si Helmut kung kumusta na ang paghahanda nito para sa midterm exams. Sagot ni Helmut, may kaunti na siyang ginagawa. Nagulat si Alea sa sagot ni Helmut. Tinanong niya ito kung may problema. Sinabi ni Helmut na hindi siya nag-aalala sa practical exam. Tinanong siya ni Alea kung hindi ba siya kampante sa theory exam. Inamin ni Helmut kay Alea na halos hindi siya pumasa sa entrance exam. Sinabi niyang hindi siya ganoon kagaling sa mga liberal arts classes. Tinanong ni Alea kung anong mga liberal arts classes ang kinukuha niya. Sinabi ni Helmut na may klase siya tungkol sa kasaysayan ng kontinente at isa pa tungkol sa pag-unawa sa mahika. Nagulat si Alea sa narinig. Alam niyang hindi magiging masaya si Helmut sa mga klaseng iyon. Ipinaliwanag ni Helmut na wala talagang pagpipilian ang mga transfer students pagdating sa liberal arts. Sinabi ni Alea na pinapayagan ng academy ang mga estudyante na pumili ng kanilang liberal arts subjects depende sa kanilang grado. Ipinaliwanag niya na hindi pabor sa mga transfer students ang sistemang ito, pero ayaw ng academy na baguhin o isaayos ito.
Pinayuhan ni Alea si Helmut na sikaping maging top student pa rin. Tinanong siya ni Helmut kung okay lang bang sa practical exam lang siya bumawi. Sinabi ni Alea na hindi pwedeng ganon ang strategiya. Tinanong niya si Helmut kung hindi pa nito na research kung paano binibigyan ng grades ang mga estudyante sa paaralan. Pinakiusapan ni Alea si Helmut na makinig ng mabuti. Sinabi niya na sa departamento ng Eskrima, magkakaroon si Helmut ng absolute evaluation hanggang umabot siya sa 3 taon. Ayon kay Alea, hindi lang mga duals ang basehan ng evaluations. Ginagamit ang mga duals upang masukat ang progreso sa Eskrima at para malaman ang ranggo. Ang rank 1 hanggang 4 ay binibigyan ng grade 1, ang rank 5 hanggang 11 naman ay grade 2. Sinabi ni Alea na kahit kaya ni Helmut makakuha ng 150 points, 100 points lang ang ibibigay sa kanya ng exam system. Ipinaliwanag niya na kahit maging top student siya, may 3 estudyante pa ring magkakapareho sila ng score. Pinaintindi ni Alea kay Helmut na malaking epekto ang dala ng liberal arts. Sinabi ni Helmut na gusto na lang niyang kunin ang pangunahing posisyon pagdating ng 4th year. Tinanong siya ni Alea kung ayos lang ba sa kanya na makita si Asuka na nagyayabang matapos nitong makuha ang top spot. Nainis si Helmut sa narinig dahil ayaw niyang makita ang ganoong pangit na tagpo, natahimik silang dalawa matapos sabihin iyon ni Alea. Sinabi ni Alea kay Helmut na tutulungan niya ito kung mangangako siyang tutuparin ang isang kahilingan niya. Nagbago ang tagpo at makikita sina Helmut at Alea sa aklatan. Sa halip na maupo sa lugar ng mga estudyante, pinasunod ni Alea si Helmut. Dinala ni Alea si Helmut sa isang pasilyo. Tinanong siya ni Helmut kung saan sila pupunta. Sinabi ni Alea na papasok sila sa private reading room ng aklatan. Pinaliwanag niyang ang mga estudyanteng nasa dean's list lang ang pwedeng gumamit ng mga silid na iyon. Nagulat si Helmut sa narinig, ipinaalala niya kay Alea na dati rin itong may sariling dorm room. Sinabi ni Helmut na napakarami ng naging private rooms ni Alea. Sagot ni Alea, nawala na ang lahat ng iyon dahil sa kanya. Ikinwento niyang nakuha niya ang mga private room na iyon dahil sa mga problema niya sa pampublikong lugar. Binuksan niya ang pinto at sinabi kay Helmut na pinapagamit niya ito ng silid na iyon ng 1 beses lang. Sinabihan niya itong pagbutihin ang paghahanda hanggang sa midterm exams. Nang pumasok sina Helmut at Alea sa silid, nadatnan nila sina Sean at Asuka sa loob. Nagulat sina Helmut at Alea sa pagkakita sa dalawang lalaki. May ngiti sa labi ni Sean habang tinanggap niya si Alea sa reading room. Tinanong ni Alea si Sean kung bakit siya nasa silid. Sinabi ni Sean kay Alea na si Asuka ang top student ng departamento ng Eskrima, at siya naman ang pangalawa sa Magic Department. Sinabi niya na may karapatan silang gamitin ang silid. Tinanong niya si Alea kung may problema ba. Tinanong ni Alea si Sean kung bakit siya kasama ni Asuka. Nagulat si Asuka nang marinig iyon. Sinabi niya kay Alea na magkaiba naman sila ng departamento ni Sean kaya hindi sila nagkakaabala. Nagtaka si Alea at nakaramdam ng pagdududa. Umupo si Sean at tinanong sina Alea at Helmut kung pwede silang gumamit ng ibang silid. Sinabi niyang sinusubukan nilang mag-focus ni Asuka. Lumapit si Helmut kay Alea at sinabi na may kakaiba. Sinabi niyang karaniwan, si Sean ay laging gustong dumikit sa kanila. Sa halip na pakinggan si Helmut, ngumiti si Alea sa mga lalaki. Sinabi niyang aalis na sila dahil ayaw nilang makaabala sa pag-aaral ng dalawa. Ngumiti rin pabalik si Sean kay Alea. Sinabi niyang si Alea lang talaga ang nakakaintindi sa kanya. Sagot ni Alea, may mas magandang ideya siya para mapadali ang sitwasyon. Nagulat si Sean sa narinig. Sa gitna ng kakaibang aura na bumabalot kay Alea, inimbitahan niya si Sean na sumama sa susunod na silid. Sinabi niya na mas makakabuting sina Helmut at Asuka ang magbasa ng magkasama. Sinabi nito na mas makakatipid sila ng espasyo at magiging mas epektibo kung pareho sila ng departamento. Naniniwala si Alea na mas madali ang ideya niya. Tinanong ni Alea si Sean kung may mali ba sa ideya niya.
Ipinaalala niya kay Sean na matagal na nitong gustong makapag-aral kasama siya. Sa nakakatakot na tingin, tinanong ni Alea si Sean kung may dahilan ba kung bakit ayaw nitong sumama sa kanya. Tinanong rin niya kung may itinatago ba ito sa kanya at kay Helmut. Napagtanto ni Sean at Asuka na nahuli na sila ni Alea. Nagpasya silang ipaliwanag ang totoo. Sinabi ni Asuka kay Alea na siya ang nag-request kay Sean na turuan siya dahil natatakot siyang maagawan siya ni Helmut sa top spot. Sinabi ni Alea kay Asuka na ano ba ang magaling kay Helmut. Ibinunyag ni Asuka na isang marka lang ang lamang niya kay Helmut sa huling quiz, at wala pang aklat si Helmut noon. Sinabi ni Alea na tinulungan niya si Helmut mag-aral para sa exam. Tumayo si Asuka at itinuro si Alea, sinabi niyang siya ang problema. Ayon kay Asuka, natural lang na magkapareho sila ng score ni Helmut sa practical exam, pero kumpiyansa siyang matatalo si Helmut sa theory. Ngunit ngayon ay nag-aalangan na siya dahil kasama ni Helmut si Alea. Dahil ayaw ni Asuka na maagawan ng pwesto, humingi siya ng tulong kay Sean. Sinabi ni Alea kay Asuka na wala itong dapat ipag-alala. Nagulat naman si Asuka sa sinabi niya. Tinanong niya si Alea kung hindi ba niya tutulungan si Helmut. May gulat sa kanyang mukha habang sinasabi niyang syempre tutulungan niya si Helmut. Naiinis si Asuka sa narinig. Naisip niyang sinusubukan ni Alea ang pasensya niya. Tinanong siya ni Alea kung bakit siya humingi ng tulong kay Sean. Ipinaalala niya kay Asuka na siya ang top student habang si Sean ay second place lang sa Magic Department. Nainis si Sean sa narinig, sinabi niya kay Alea na mas magaling siya sa Magic Liberal Arts kaysa kay Asuka. Dagdag pa niya, isa na itong kompetisyon. Tinanong niya si Alea kung gusto nitong tumaya kung sino ang magiging first place kina Helmut at Asuka. Hindi nakita ni Alea ang saysay ng pustahan. Sinabi niyang siguradong siya ang mananalo. Nainsulto si Sean sa sinabi ni Alea. Tinanong ni Sean si Alea kung handa ba itong tumaya kung talagang kumpiyansa siya. Sinabi ni Sean na ang matatalo sa pustahan ay tatakbo ng 100 ikot sa paligid ng field nang walang gamit na mahika. Tinanong niya ito kung ang isang dakilang tao gaya niya ay hindi tatanggap ng hamon. Nainis si Alea sa sinabi ni Sean. Bumulong si Asuka kay Sean, tinanong niya si Sean kung bakit siya sigurado na mananalo siya sa pustahan. Sinabi ni Sean kay Asuka na may plano siya. Ngumiti si Alea sa kayabangan ni Sean. Tinanggap ni Alea ang pustahan. Habang sumisigaw sa kanya si Alea, napagtanto ni Helmut na nakalimutan ni Alea ang tungkol sa isang hiling na dapat niyang matanggap dahil tinulungan siya nito. Sinabi ni Alea kay Helmut na hindi na mahalaga ang mga grado niya. Ayon sa kanya, mas mahalaga ang kanyang pride kaysa sa mga grado ni Helmut. Sinabi niya kay Helmut na hindi ito pwedeng magpahinga hanggat hindi nito natatapos ang isang buong kabanata at pinabuksan niya ang libro ni Helmut. Kinabukasan, dinala tayo sa pinagsasaluhang training ground. Isang lalaki ang nagtanong kay Helmut tungkol sa pustahan niya kay Asuka. Nagulat si Helmut nang malamang alam ng bata ang tungkol sa pustahan niya. Tinanong niya kung alam na ito ng lahat. Sinabi ng bata na ang laban para matukoy ang nangungunang estudyante sa departamento ay napakahalaga. Mas sumikat pa ito dahil kasali rin si Alea sa pustahan. Sinabi ng bata kay Helmut na pati ang mga estudyante mula sa ibang departamento ay alam na rin ito. May maliwanag na ngiti sa mukha ng bata nang sabihin niyang malamang ay mananalo si Helmut sa pustahan. Tinanong ni Helmut ang bata kung paano siya nakarating sa ganoong konklusyon. Sinabi ng bata kay Helmut na mas mukhang nangungunang estudyante siya kumpara kay Asuka. Ang pangalan ng batang ito ay Andrew. Siya ang batang natalo ni Helmut sa transfer exam. Madalas nagkukumparahan ng posturo sina Helmut at Andrew habang nag-e-ensayo. Isa si Andrew sa iilang tao na kinakausap talaga ni Helmut sa klase. Ipinaliwanag ni Helmut kay Andrew na nahihirapan siya sa pagsusulit na nakasulat. Ngunit tiniyak niya kay Andrew na gagawin pa rin niya ang lahat para manalo. Ngumiti si Andrew at sinabi kay Helmut na gusto lang niyang makita si Asuka na matalo kahit isang beses.
Sinabi niya kay Helmut na wala ni isang estudyante ang natutuwa sa ugali ni Asuka na parang ginagawa lang ang anumang gusto niya. Habang nagsasalita si Andrew, tumabi sa kanya si Asuka at tiningnan siya na parang isang baliw. Hindi alam ni Helmut kung paano sasabihin kay Andrew na nasa tabi na niya si Asuka. Hindi naunawaan ni Andrew kung bakit natahimik si Helmut. Sa isang malamig at nakakakilabot na tono, sinabi ni Asuka kay Andrew na huwag siyang sisihin sa sarili niyang kakulangan. Nagulat si Andrew nang marinig ang boses ni Asuka. Gusto niyang magpaliwanag, pero itinulak lang siya ni Asuka sa isang tabi. Tinanong ni Asuka si Helmut kung narinig na niya ang balita tungkol sa klase nila sa araw na iyon. Hindi alam ni Helmut kung bakit lumapit si Asuka sa kanya. Sinabi niya kay Asuka na may sparring sila. Sinabi naman ni Asuka na makikipag-sparring sila sa mga estudyante sa unang taon. Ngayon lang ito narinig ni Helmut. Ipinahayag ni Asuka na ang klase siguro ay isang event para maengganyo ang mga estudyante bago ang midterm exams. Hindi nagustuhan ni Asuka ang event na ito dahil gusto na niyang makipagdulo kay Helmut. Sinabi ni Andrew sa kanila na magkakaroon pa sila ng isa pang opisyal na sparring match laban sa mga first-year students matapos ang nakasulat nilang pagsusulit. Sinabi niya kay Asuka na may magagaling sa espada sa unang taon. Hindi maintindihan ni Asuka kung bakit binabanggit ni Andrew ang impormasyong ito sa kanya. Tinanong niya si Andrew kung iniisip nitong matatalo siya ng isang first-year student. Hindi alam ni Andrew kung paano sasagot. Sinabi niya kay Asuka na may isang babae sa mga estudyante na ibang klase ang galing. Nagulat si Asuka sa narinig. Hindi siya makapaniwalang may isang babae sa kanilang departamento. Nagulat siya na may babaeng pinili ang pinakamahirap at pinakapagpapawisang departamento sa akademya. Sinabi ni Andrew na hindi lang magaling ang babae kundi napakaganda rin nito. Umaasa si Asuka na hindi siya ang makakalaban ng babae. Ayaw niyang bugbugin ito ng walang awa. Habang nag-uusap ang dalawang lalaki, iniisip naman ni Helmut kung ano kaya ang mga estudyante sa unang taon. Lumipat ang eksena at makikita ang isang babaeng pinapakinang ang kanyang espada sa isang silid. Sa sumunod na eksena, dumating ang mga first-year students sa sparring class. Nagulat ang mga estudyante sa ikalawang taon kung paano dalhin ng mga first-year students ang kanilang mga sarili. Isang pulang buhok na lalaki ang nagsabi sa kanyang mga kaibigan na ganoon din siya noong unang pumasok siya sa akademya. Lumapit si Andrew kay Helmut at sinabing narito na ang babaeng kanyang tinutukoy. Pagkasabi niya nito, dumaan ang babae sa tabi nila. Nagulat si Andrew at ang iba pang mga estudyante sa ikalawang taon sa kagandahan ng babae. Isa sa kanila ang nagsabing ang babae ang may pinakamagandang aura ng isang maharlika. Sinabi ng pulang buhok na lalaki sa kanyang kaibigan na parang pamilyar ang itsura ng babae. Nang bigla niyang maunawaan, siya at ang kanyang kaibigan ay sabay na tumingin kay Helmut. Laking gulat nila sa matinding pagkakahawig ni na Helmut at ng babae. Isa sa mga lalaki ang nagtanong kay Helmut kung mayroon siyang lihim na pamilya. Hindi naintindihan ni Helmut kung ano ang sinasabi ng mga lalaki. Habang nag-iisip, mabilis niyang napagtanto na maaaring may koneksyon ang babaeng ito sa kanyang nawawalang pamilya. Napansin ng lalaking nagtanong na natahimik si Helmut. Tinanong niya kung tama ang kanyang hinala. Sinabi ni Helmut na hindi ito totoo. Isa sa mga estudyante sa unang taon ang nagsabi sa kanyang mga kaibigan na si Helmut ay karaniwang tao. Sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na mag-ingat sa kanyang pananalita. Sinabi nila na ang mga estudyante sa ikalawang taon ay mga seniors nila. Tumawa ang bata nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na kailangan niyang tawagin na senior ang isang mababang uri na karaniwang tao. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na mahihina siguro ang mga estudyante sa ikalawang taon kung ang kanilang pinakamahusay na estudyante ay mga karaniwang tao. Sinimulan ng bata at ng kanyang kaibigan na pagtawanan ang mga estudyante sa ikalawang taon sa harap mismo ni Asuka. Sinabi ng kanyang kaibigan na kahit papaano ay may itsura naman ang mga karaniwang tao. Tumawa ang mga bata nang marinig ito.
Sinabi niya na malamang ay batay sa itsura ang batayan ng Rango sa ikalawang taon. Nag-alala ang mga kaklase ni Asuka nang marinig nila ang sinasabi ng mga bata. Hindi nila alam kung paano tutugon si Asuka. Ngunit sa halip na magalit, tumawa lang si Asuka na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi ni Asuka sa kanyang mga kaklase na ang mga walang muwang na siraulo ay hindi alam kung gaano nakakatakot ang mundo. Sinabi niya na magkakaroon ng kamangha-manghang karanasan ang mga estudyante sa unang taon dahil kumakatok sila sa pintuan ng impyerno. Nang marinig ito, lalong kinabahan ang mga estudyante sa ikalawang taon. Napagtanto nilang yari na ang mga first-year students. Pumila ang mga estudyante at humarap sa isa't isa sa magkabilang panig ng entablado. Si Instructor Patricia ang namamahala sa klase. Sinabi ni Patricia na naruroon ang mga estudyante sa unang taon at ikalawang taon upang mag-sparring. Hiniling niya sa mga estudyante na lumapit kapag tinawag ang kanilang pangalan. Pinayuhan ni Patricia ang mga first-year students na matuto sa kanilang mga nakatatanda at hiniling sa second years na turuan ang kanilang mga junior nang hindi nagiging mayabang. Matapos sabihin ito, tinawag ni Patricia ang mga pangalan sa kanyang listahan. Unang tinawag si Charlotte mula sa unang taon. Natuwa ang mga estudyante sa ikalawang taon nang malamang si Charlotte ang unang lalaban. Naisip ni Helmut na maaaring magkamukha sila ni Charlotte dahil pareho ang kanilang pinagmulan. Gusto na niyang malaman ang katotohanan, ngunit nagpasya siyang maghintay. Tinawag ni Instructor Patricia si Asuka mula sa ikalawang taon. Nagulat si Asuka nang marinig ang kanyang pangalan. Hindi siya makapaniwala na kailangan niyang lumaban sa isang babae. Mas nagulat pa ang kanyang mga kaklase kaysa sa kanya. Hindi makapaniwala ang pulang buhok na lalaki na si Asuka ang napili. Napagtanto niyang baka wala nang sumali pang babae sa kanilang departamento. Nainis si Asuka sa narinig niyang usapan ng mga lalaki at sinabihan niya silang tumahimik. Humarap siya kay Instructor Patricia at tinanong kung siya talaga ang napili. Wala namang nakitang mali si Patricia sa kanyang napili. Naniniwala siyang tama lang na ang pinakamahuhusay na estudyante ang magharap. Ipinaalala ng Mad Dog sa instructor kung anong klaseng tao siya. Tinanong niya kung matalino bang ipaharap siya sa isang babae. Hindi alam ng mga estudyante sa unang taon kung anong klaseng tao si Asuka. Hindi nila maintindihan kung bakit siya umaasta ng kakaiba. Isa sa kanila ang nagsabi na baka natatakot si Asuka na matalo ng isang babaeng nasa unang taon pa lamang. Sa sinabi nito, napukaw ang mabangis na aso. Nang makita ni Instructor Patricia na naprovoke na si Asuka, inutusan niya itong umakyat sa sparring platform. Hindi maintindihan ni Asuka kung ano ang iniisip ng instructor. Kinuha niya ang kanyang kahoy na espada at umakyat sa entablado. Sinabi ni Charlotte kay Asuka na huwag siyang pagbibigyan dahil babae siya. Naniniwala si Asuka na puro kalokohan lang ang sinasabi ni Charlotte. Sinabi niya na huwag itong umiyak kapag tinamaan na siya. Bago magsimula ang sparring, sinabi ni Patricia kay Helmut na makikipag-spar siya sa isang first year na nagngangalang Jeffrey pagkatapos ng laban ni Asuka. Tiningnan ni Helmut at ng iba pang estudyante sa ikalawang taon ang batang nagngangalang Jeffrey. Nagulat ang ibang estudyante nang makita kung gaano kakisig si Jeffrey. Napansin ni Helmut na may aura ito ng isang second-year student. Naisip niya kung kasing lakas nga ba talaga ni Jeffrey ang isang estudyante sa ikalawang taon. Habang sinusuri ni Helmut si Jeffrey, inutusan ni Instructor Patricia si Asuka at si Charlotte na simulan ang kanilang duelo. Pagkasabi niya nito, agad na tinaas ng magandang dalaga ang kanyang espada at pumwesto sa kanyang panimulang tindig. Si Asuka ay agad ding pumwesto. Nagulat siya nang makita ang tindig ng dalaga. Tinanong niya ito kung bakit niya piniling sumali sa departamento ng eskrima. Hindi inaasahan ni Charlotte na magtatanong si Asuka ng ganoong kakaibang bagay. Sinabi niya na sumali siya sa departamento upang maging mas malakas. Ibinunyag ni Charlotte kay Asuka na marami na siyang narinig tungkol sa kanya. Hiniling niya kay Asuka na ibigay ang kanyang buong makakaya nang hindi iniisip ang kanyang kasarian.
Pumwesto si Asuka at sinabing tinatanggap niya ang hiling ni Charlotte. Pagkasabi niya nito, agad na sumugod ang mabangis na aso upang atakihin ang kanyang biktima. Mabilis na pinangibabawan ni Asuka si Charlotte gamit ang mabibigat na mga palo. Nagawa ni Charlotte na harangin ang ilan sa mga ito, ngunit unti-unti siyang naitutulak paatras. Hindi binigyan ni Asuka ng pagkakataon si Charlotte na huminga o makabawi. Sunod-sunod niyang inatake ito nang walang humpay. Dahil sa lakas ng kanyang mga palo, napaatras si Charlotte. Namutla ang mga maharlikang estudyante sa unang taon na kanina lamang ay nilalait si Asuka. Hindi sila makapaniwala na napakadaling pinangibabawan ni Asuka ang kanilang pinakamagaling na estudyante. Nanginig ang kamay ni Charlotte matapos siyang mapaatras. Napagtanto niya na hindi sapat ang mga chismis tungkol kay Asuka upang mailarawan ang kanyang tunay na lakas. Sinabi niya kay Asuka na hindi kapanipaniwala ang bigat ng kanyang mga direktang atake. Ngunit hindi natinag si Asuka sa papuri ng dalaga. Ipinatong niya ang kanyang espada sa kanyang balikat at sinabing hindi pa siya nag-iinit sa laban. Ibinunyag niya kay Charlotte na nais niyang makita kung hanggang kailan siya tatagal. Pinayuhan niya itong manatiling alerto. Nang marinig ito, agad na hinawakan ng mahigpit ni Charlotte ang kanyang espada at tumindig ng may seryosong ekspresyon. Sinabi niya kay Asuka na mula ngayon, hindi na siya magiging madaling kalaban.